June 2024, mag-update po tayo dito sa Rosie, Santa Cruz, Laguna. Baka sakali, nandito na yung unit na iniintay natin. Tara, pasok tayo sa loob. Alam nyo mga riders, almost 1 year na nating iniintay yung Sparkle 150 ng Rosie. Pero check natin ngayong araw, baka meron na ha? Kasi medyo kinukutuban ako eh. At nakita ko sa kanilang display, ayun, yung 125 po na Sparkle na kulay red. Pero malamang, pag wala po yung Sparkle 150, dito muna po tayo uli. I-update natin ngayong July 2024 ang unit na to. Marami rin po nagre-request dito eh. Yung malaklik na motor ng Rosie. Okay, sa ngayon po, ang naka-display nila rito, ito kanilang Rosie Macho 125. And then, ito pong Rosie Kraken 110. And then, syempre, yung Rosie Flex na 125 din. FI na po siya. Marami pong kulay na available dito. Titigan natin mamaya sa taas. Meron po dito yung Rosie RFI 175, yung pong bagong version na keyless. Ayan, yung meron na po siyang manual key. Na-review na natin po to siguro 1 month ago sa pila. Ito rin po yun, yung kulay gray. And then, meron din po silang Rosie Flare 125, yung naunang version po ng malaklik na motor ng Rosie. And then ayan, Rex pa rin po, kulay yellow. At saka itong Rosie Rush, ito maraming unit po nito sa taas. Siguro bago tayo mag-start sa Sparkle, akit muna tayo sa kanilang bodega sa taas. Nga pala mga riders, meron po sila ditong dalawang kulay ng Karusa 200. Isang white at saka isang kulay gold. Na-review po natin last month yung kulay green. Sir Gerson, good morning. Okay, ayan, akit po tayo sa taas ha. Ala, dogi. Okay, dito po yung kanilang gawaan sa baba. And then sa taas naman, yung mga stock na brand new na motorcycle, dito po lahat nakalagay. Okay, bumbungan agad sa atin itong kulay white na Rosie Sparkle 125. Ayan, marami tayong pagpipili ang kulay ho. So siguro ito na i-review natin ngayong araw habang wala pa po yung Sparkle 150. Kasi ito ho yung pinaka malapit na kamukha niya at halos same ng specifications. Kaya yung mga naiinip na po na kumuha ng 150 at wala pa talaga, siguro dito sa 125 ni Sparkle okay na tayo. Okay, ito po yung kulay red, then glossy black at saka yung lang glossy white. Okay, kalimitan po mga Rosie Flex ang available dito. Ayan, ang dami po nilang glossy black. And then Rosie Passion na kulay yellow. Ayan, marami rin po sa likod. Doon sa kabila, ayan, mga pan-tricycle po, Rosie Macho 125. Sunod-sunod sila rito. And then Rosie Flex again, 125. And then Rosie Rush, puro magenta po ang kulay. Hanggang doon sa dulo. And then 125 din uli na, o 150 na Macho ng Rosie. And then ito kulay gray naman po ng Rush. Magenta. Sandali, mukhang, ano pala to, matte red. Ito ang kulay magenta ng Rosie Rush. Kala ko isang kulay lang sila. Okay, kadalasan po marami sila pang tricycle. Siyempre pag trabaho mas pasok talaga sa business yung ganyang motorsiklo. Okay, Rosie Kraken po, maraming available din ng kulay. Parang ito ho ay bagong decals. Ngayon ko lang siya nakita. Meron pong black green na color combined. Then black red, ayan, red black. Then black blue. Ayan, hanggang sa dulo, pare-pareho na po sila. And then dito sa harap, okay, Rosie Kraken pa rin po dito. Ayan, daming stock po dito. And then Rosie Rush. Ayan, Rosie Bolt na black sa red gold na kulay. Ito, mala XRM ang forma. Kung hindi kaya ang Honda XRM, pwede po tayo dito sa Rosie Bolt 125. Ayan, dami pong stock dito. Dalawang kulay lang po. And then dito sa kabila, ayan, itong cyan blue ng Rosie Flex 125. Then another Rosie Bolt, magkakasunod na po sila dyan, black and red color combined. And then yung sa dulo, tatlong kulay po ng Rosie Sparkle 125, kulay white. Okay, balik na tayo sa baba. At yung kulay red na ang ating balikan, i-review uli natin. Para sa mga hindi pa po nakakapanood, stay lang po kayo dyan. Relax. Sad to say mga riders, wala pa po yung Sparkle 150. Siguro baka bago magpasko saka siya dadating. So sa ngayon po, i-update natin muna itong C125 ng Sparkle. Okay, tinanong po natin sa loob, iba rin po itong last year na model.
Wala rin naman pong binago sa kanyang decals. I-update natin sa kanyang kulay. So meron pong 5 kulay na available po dito sa Rosy 125 ng Sparkle. Ito nga po, meron silang red, meron din siyang white, black, gray, at saka yung pong cyan blue. Okay, sunod na rin po natin yung kanyang updated na presyo ngayong July 19, 2024. Okay, sa cash price po ng Sparkle 125, nasa 65,000 pesos po. And then 4,000 po ang kanyang down payment pag installment po natin kukunin. And then sa 36 months po, 2.9 magiging 2.6 na lang po dahil may rebate po siyang 300 kapag update po tayo magbayad. And then sa 2 taon po, 3,900 pesos at sa 1 taon naman po ay 6,900 pesos lang kanyang monthly installment. Ayan po ang update sa price ni Sparkle 125. Obviously, inspired po talaga siya sa Honda Click 125 sa kanyang body design, almost the same po. Pero may mga ilan silang binago kagaya po dito sa kanyang DRL. Mas maganda po ang design ng kanyang DRL. Dito nagbuka siyang bakbak po ng anghel dito sa kanyang front view. Kasama na niya po ang turning signals. Hindi katulad sa iba, nakabukod po at mababa ang position. Dito ho, maganda, itinaas yung pwesto ng kanyang turning signals. Kaya mabilis po nating makikita kapag tayo po ay makakasalubong kung lilipo man o hindi. Okay, naka full LED po sa kanyang split headlight. At ang maganda ho rito, ang ganda ng kanyang direction, payuko po, kaya hindi tayo masisilaw. Sa tingin ko kahit wala siyang decals, astig din siya tignan. Kasi dito medyo napapansihan po ako sa design itong kanyang decals dito sa front. Sana medyo ginawa siyang reflectorize ano po para mas luminous tignan. Okay, combined color po siya ng glossy red at saka glossy black. Hanggang dito sa kanyang maliit na visor. And then dito sa kanyang fender, katerno rin ng kulay red. Nandito po yung kanyang logo ng Rosy. And then sa side profile po, dito naman yung kanyang brand name na Rosy at isa sa kanyang specs na FI. And then model name po dito sa kanyang side, Sparkle 125i. And then mas bumagay dito yung pwesto ng kanyang sticker na fuel injection. Okay, Euro 4 compliant na po sa kanyang emission control ang Sparkle 125. And then pagdating sa mags, panalo po. Naka-spider design po yung kanyang mga mag wheels. Kahit siya ay alloy, naka-chrome po yung kanyang mags. And then combined po sa matte black na kulay. And then naka-mark po sa kanyang telescopic fork na front suspension yung brand po niya na Rosy. So ayan, sa mahilig magtanggal ng sticker, try niyo po tanggalin siguro to, hindi niyo kaya. At maganda po ang pagkakamarka dito sa kanyang front suspension. Okay, sa kanya naman pong gulong, sa front tire mayroon pong sukat na 80 by 90 by 14. And then tube type pa rin po siya, so may interior po. And then washing brand po siya. And then meron po siyang props ng ABS, pero hindi po yan ABS, speed sensor po ito kasama ng kanyang single disc na front brake, and then dual piston caliper. And then unique din po ang kanyang taillight. Meron siya ritong letter P magkabila. And then sa gitna po yung kanyang stoplight. And then all LED po ang ginamit hanggang sa kanya pong turning signal na flexible. All LED rin po. And then single sided shock naman po sa kanyang rear suspension. Meron pong sukat na 90 by 90 by 14 ang kanya naman pong rear tire. And then naka-drum naman po sa kanyang rear brake. And then maganda po yung pwesto ng kanyang gear oil. Ito meron pong capacity na 100 ml. And then ayan, meron pa rin po siyang kickstart kasama sa starting option po ng Sparkle 125. Then pagdating sa kanyang stock na muffler, ang angas din po ng kanyang heat guard. Ayan, pure plastic po siya na mga naka-allen bolt po yung kanyang mga tornilyo. Grabe, ang ganda ng kanyang design, di ba? Then medyo may kalakihan po yung kanyang muffler. Although maiksi siya, pero ang bulky po niya. Oh. And then meron pong 850 ml na engine oil capacity ang Sparkle 125. And then ayan, ang ganda rin ng kanyang fan cover. Dahil siya ay fan, naka-air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Pero fuel injected na po ang kanyang fuel supply system. And then kumpleto po ang protection para sa anti-talsik ng putik. Kaya meron po siya ritong rubber para takpan yung ating engine, hindi masyado madumihan. And then kastulong po niya itong kanyang tire hugger, medyo mahaba din. And then dito naman po sa kanyang rear fender, malapad po siya. Kaya sigurado hindi tayo masyadong matatalsikan ng putik dito. And
And then ito po ang napansin kong kakaiba dito sa Rossi Sparkle 125. Itong kanyang stock na grab bar, meron pong abang na butas oh. So pag in case na maglalagay po tayo ng top box, hindi na natin tatanggalin itong kanyang grab bar kasi nga naman kapitan yan eh. So ito tatanggalin lang natin tong cover na plastic na to. Tapos pwede na tayong magdugsong ng panibagong bracket para sa ating top box. And then 4 stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, air cooled po sa kanyang cooling system, and then fuel injected naman po sa kanyang fuel supply system. 124.8cc sa kanyang eksaktong displacement, and then Euro 4 compliant na po sa kanyang emission control. Meron po siyang curb weight na 106.5 kilos, and then ito ho maganda sa kanya, kaya niya pong magkarga ng 256.5 kilos sa kanyang maximum load capacity. And then minimum ground clearance of 130 mm. And then sa kanya naman pong seat height, 780 mm. Maximum power of 8.7 horsepower at 7,500 RPM and maximum torque of 9.5 Newton meter at 6,000 RPM. And then, check po natin yung kanyang upuan. Okay, ayan. 1 ton lang siya, wala po siyang mga tahi. Then ito yung kanyang logo po ng Rossi. And then maganda rin yung kanyang tabas, pero napansin ko medyo malapad yung kanyang upuan. And then malambot po yung kanyang foam. Kala ko manipis yung kanyang seat cover, hindi ho, tama lang. Okay, mamaya sakyan natin ha. Sa kanyang U-box, mag-try tayo ng helmet. Parang kasya na po dito ang full face kasi ang lalim po niya oh. Okay, isukat po natin tong size large na NHK na helmet. Full face. Bagay na bagay, di ba? Kulay red din. Kaya lang tingin ko hindi ho pwede dito. Kasi malaki po ang kanyang sukat eh oh. Yan, hindi huwa are. Siguro po yung mga medium size lang na helmet pasok dito. Kasi nga po eh malaki siya oh. Sayang hindi natin nadala yung helmet ko na medium size eh. Sigurado pasok yun dito. Pero guaranteed po, pasok po ang full face helmet. Malaki lang po talaga ang size nitong dala natin. And then dito po sa ilalim ng upuan, nandito po yung kanyang OBD. Ayan pa, magdadiagnose po tayo, mag-i-scan tayo ng kanyang system. Dito lang po. And then meron po siyang 5.5 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, sa manufacturer's claim po, nasa 2.5 liters sa 100 kilometers po na takbo. Hindi ako nagkakamali, nasa estimate ko lang po 40 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then sa top speed po niya, 83.6 kilometers per hour, manufacturer's claim. Pero pasensya na mga riders wala pong available na battery. Pero dito po sa kanyang instrument panel, full digital na po siya. And then meron po dalawang soft touch na button dito, yung kanyang select set. Okay, sa kanya naman pong mga switches and button, kumpleto po siya ng mga safety features. Unang-una mapapansin niyo dito yung kanyang hazard, kulay red button. And then meron din naman siyang passing light. And then high beam, low beam sign, horn, and then turning signals. And then dito sa kabila, meron din siyang kill switch. Unique yung button niya, di ba? And then electric starter push button, and then switch po ng DRL, headlight, and then switch off. Okay, kumpleto po sa kanyang mga safety features pagdating sa lighting system. Okay, dito naman po sa baba, ang ganda rin ng kanyang utility hook po. Walang kahulog-hulog yung ating pamimili. Ayan, meron siyang lock, hindi siya basta-basta matatanggal kahit malubak tayo. And then foldable pa siya para hindi makabala in case na po tayo magkakarga pa ng isang bag or kalahating kabang bigas, kasyang-kasya po dyan. By the way, yung pong kanyang battery dito rin po nakapwesto sa right side, medyo mababa lang po ang position. And then meron din po siyang pocket, wala nga lang pong cover. Kaya malapad po yung kanyang pocket dito sa left. And then sa right side, medyo maliit ng konti po. Okay, meron po siyang charging port. USB ready na rin. Ayan. Hindi lang siya pansin kasi kulay black po eh. And then sa kanya naman pong ignition, ayan, meron din po siyang secured shutter key. Nga pala mga riders, wala pong kill switch yung kanyang side stand. Kaya mag-iingat na lang po tayo pag kapaandar. And then yan po yung kanyang nakabuka na center stand. Kaya maganda po yung balanse niya kung buka. And then wala po siyang extra hook dito sa ilalim ng upuan. Baka mapeki po kayo Hindi po yan hook. Okay, ayan, sinide stand natin pero may sasuggest ko lang, medyo ibuka pa natin para medyo tumagilid pa siya ng konti. At napansin ko po, hindi siya masyadong nakatagilid eh. Pero anyway, basta pagpapark po tayo, center stand na po ang gamitin natin. Okay? Check na natin itong si Click. Si Sparkle.
Okay, ayan, medyo mataas po ang kanyang seat height kung di ako nagkakamali. Nasa 780 mm po ang taas ito kasi medyo tiyad po tayo. Kahit mababa po ang kanyang ground clearance na 130 mm, medyo tiyad pa rin tayo. Okay, check muna natin yung kanyang rear brake. Okay, malalim po. Konting adjustment pa dahil drum brake naman to. Pwedeng hilahin pa ng konti yung kanyang spring para tumigas-tigas ng konti. Kasi ayan po, kailangan pa natin mag full press para umi-stop siya, para mag full stop siya. And then dito naman po sa kanyang front brake na disc. Okay, medyo nalalaliman din ako. Konting adjustment pa siguro. Okay, sa turning radius. Okay, malayo po. Maganda po yung upright position ng kanyang manibela. Kahit meron siyang bar end na bakal, hindi umaabot sa ating hita. Sakto lang, oh. Level lang tayo dito sa kanyang fairings sa side. Ayan, magkabila. Ayan, komportable po. Hindi siya dumidikit sa ating hita. And then maganda yung kanyang pong panel. Medyo pa-upright nga po. Hindi na tayo masyadong yuyuko. Konting sulyap lang, kita natin agad. Para makapokus tayo sa ating harapan. And then yung kanya naman pong single-sided shock, check natin. Okay, nagre-response naman po siya. Malambot din naman pero hindi kasing lambot po ng mga nauna nating na-review. Pero ayan, overall, okay naman ang kanyang bouncing. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine. From pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times. Sa mga interesado po, tawag lang po kayo sa telephone number na nasa screen. Reminders lang po, tawag po ang gawin natin, wag po text at hindi makikita. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.